Okay, ito yung before ni Madam. Ayan. Sanitize lang muna natin, guys. Okay. So, ipapakita natin ngayon dito sa live. Okay. Yung product testing natin. Saglit lang ha. Using my soft gel glue. So, ngayon, ang soft gel glue kasi na to, all-in-one package na siya. Kumbaga parang all-in-one use, hindi na siya kailangan ng primer, hindi na kailangan ng base coat, or any na material or product na para siya kumapit. Okay? So, ngayon, i-apply ko ito sa client ko today. Si ma'am ngayon. So, papakita ko sa inyo kung gaano yung procedure neto para nang sa ganun, aware kayo paano siya gamitin. So, let's start. So, after kung linisan, at least may idea na kaya. Okay ka lang dyan. Siyempre, buff muna ha. Kunin lang natin yung make sure na maganda yung pagkakuha ng side ng cuticle. So, ang gagamitin kong way naman ngayon is drilling. Pag mag-edit na ako. Make sure yung paghawak, okay? Ganyan siya ha. Tapos, support to. Saka mo ilagay yung pangalawang finger na to dito. Okay? Then, saka mo siya igahagod ng paganan. Alright? Dry skin. So, nasa sayo kung gusto mong basain to. Okay? Kung mapapansin mo talagang medyo makapal at hindi siya basta nakakat, pwede mo siyang basain ha. Ayan. Sakat niya na. Yeah. Pangit kasi ng na to. Drill na to. Hindi siya lahat nag-fit in. So, we're using the can you please just like that? We're using our nail tips from Me Time Studio also. So, round yung gagawin natin since maiksi lang din naman yung kakailanganin ni client. Okay. So, dito tayo mag-uumpisa. Syempre, since maliit kasi to, huwag naman yung sobrang liit ha. Dapat make sure na yung side by side niya is tawag dito? Ka-size niya talaga nilagay. All-in-one base po tong soft gel glue natin. No need primer, no need anything or base coat. Alright? Relax ka lang muna. Pag mag-go ako, wait lang ha. Kapag i-press mo siya, tingnan mo, i-press mo siya. Hindi siya ganon kaliit yung parte na to. Hindi siya sobrang liit. Hindi siya sobrang laki.
So, yan yung purpose natin, ha? Dapat sexy pa rin siya tignan kapag ka-press na siya. Ganyan, okay? Diba? Ang ganda siya tignan, diba? So, ito yung size, ka-size na dapat ilagay natin. Okay. Hindi ko siya sinagad sa pinakataas ng ano, yung layer na to, ha? Kasi iba-buff lang din. Dadaanan natin yan ng buff mamaya, later on. Alright, okay na. Next. Diba? Ang ganda. Sexy lang siya. Hindi siya sobrang laki tingnan. Then, i-buff pa kasi natin dito. So, design po siya as since naka-curve po siya, naka-bend talaga yung pinaka dito niya. Diba? Wait lang, pakita ko lang sa inyo, ha. Ganyan na bend siya. Ngayon, kapag ka ipipress mo siya, andun pa rin yung pagka-curve niya dito. Then, ipipress mo na siya sa part na yan ng nails. Like, ganon. Tingnan mo nang maigi kapag na-press na siya. Ganyan lang siya tawag dito, yung parang naka-curve lang, yung nakaganyan lang siya, naka-bend pa rin siya. Ay, ano bang tawag na to? Basta hindi siya yung parang lalapad, yung part na to dito kapag na-press na siya sa kuko. Like, sexy pa rin siya tignan kapag ka-nakat na siya. Diba? Wag lang talaga magbabble sa loob. Then saka mo siya bita. Para maalalayan kayo. So, ayun. Kapag gusto niyo naman magpaturo, mag-PM na lang kayo. Para napicturean natin. Ay, napicturean pala. Ayan. Ilapit ko lang saglit. Dito. Dito. Diba kung mapapansin mo, yung kuko ni Madam, maganda na yung parang umbok niya. So, ang mas maganda po na technique dyan is maliit or manipis lang yung apply ng glue natin. Kasi gawa nga ng mapapatungan pa rin naman siya ng gel polish or kulay. So, tawag dito, durable pa rin naman yung niya, yung pagkakakabit niya. So, hanggat maaari pag ganito, hindi siya sobrang umbok yung ilalagay natin. Okay, sa gilid, check natin yung iba. Okay, di ba nag-buff ako? Hindi ko na siya nilagyan ng spray or something, any alcohol. Kasi gusto ko, pag lalapat ako ng glue natin, hindi siya, kumbaga parang rough pa rin. Hindi siya nalalagyan ng kahit anong chemicals. Kasi yan yung makakapagpatibay sa pagkakapit kapag hindi mo siya i-cleanse, okay? So, diretso ka lang talaga. Basta maihagod mo lang siya ng pag ganon. Yung brush. Okay, okay na yan. So, wag dikit sa balat, please. Kasi iniiwasan natin yung mabilis mag-lift. Alright? Wag ilapat sa pinaka-skin. Hanggat maaari, may distansya pa rin, ha? Yan yung ipapractice natin. Dapat may space pa rin sa dito tayo sa next.
Basta yung pagkaka-ano nyo, pagkaka-layer nyo. Hindi yung sobrang nipis, hindi masyadong makapal din. Dapat tansyado lang. Okay, ayan na. Then check mo yung sa gilid. Ganyan lang dapat siya kakapal. Ilapit lang natin. Ganun na. Wait lang. Hindi siya kita na. Yan, ganyan lang dapat, ha? Tapos dito side. Hindi siya masyadong makapal kapag ka na ano na. Sakto lang, basta maganda yung pagkakagawa. Then sa kabila, ayan. Then, ayan, so far okay naman, ha.